Mapagpalang linggo sa inyong lahat, mga giliw kong sumusubaybay. Mukhang napakabilis ng ating daloy ng ating panahon sa araw na ito. At nasa ika-20 linggo na tayo sa karaniwang panahon, Oktubre 10, 2021. At sa linggong ito, ang ating pagninilay ay ibibahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 17 hanggang 30. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat pong iyay tinutupad ko mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mga dukha ang pinagbilhan at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. Sa kabilang buhay ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, sa araw na ito, napakaganda ng ating pagninilay. Para sa akin, mas mabuting pagnilayan natin ng taos-puso kung sa paanong paraan natin na isabuhay ang ating pananampalataya kay Jesus.
At narinig natin ang isinalaysay ni San Marcos sa Ebanghelyo natin na si Jesus ay nagkaroon muli ng diskurso sa isang batang lalaki. At ang katanungan ng isang batang lalaki para sa akin ay posible naging katanungan din natin. Sabi niya, "Guro," sabi niya, "ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Siguro napakalaking kasinungalingan sa bawat isa sa atin kung tayo man ay naniniwala sa kay Jesus na hindi tayo nagnanais na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito nga ang dahilan kung bakit tayo ay gumagawa ng mabuti at patuloy natin itong ginagawa. Ito nga ang dahilan kung bakit tayo ay patuloy na nagpapahayag ng mabuting balita at gumagawa ng ating tungkulin ng buong katapatan. Kaya para sa akin, isang normal na katanungan ito ng bata. Ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? At si Jesus, marahil alam niya na ang batang ito ay kabilang sa mga Pariseyong alam na alam kung ano ang kautusan. Kaya yung tanong ng batang ito ay binalik din ni Jesus. Sabi ni Jesus, "Ano ba ang nakasulat sa kautusan?" Di ba? Napakaganda. At siya mismo ang nakasagot nun. Alam mo ang utos ng Diyos. Sabi ni Jesus, "Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Huwag kang mandaraya. At igalang mo ang iyong ama at ina." Ito yung kautusan. At marahil ang lalaking ito ay namumuhay sa isang komunidad na kung saan may kaalaman sa kautusan. Kaya bigla din niyang sinagot si Jesus, "Guro, mula pa po sa aking pagkabata ay tinutupad ko na ang mga iyan." Alam niyo mga kapatid, napakagandang pakinggan. Hindi ko lubos maisip na naging tapat ang lalaking ito. Kaya sabi niya sa simula pa, "Guro, ginagawa ko na yan. Hindi ako pumapatay. Hindi ako nangangalunya. Hindi ako nagnakaw. Hindi ako nagsasaksi ng walang katotohanan. Hindi ako nandaraya. Ginagalang ko ang aking ama at ina." Di ba? Napakaganda. Para sa atin, siguro kung makakita tayo ng isang taong ganito, directly sasabihin natin, napakabuting bata. Napakabuti ng kanyang mga magulang. At naturuan ng mga magagandang pag-uugali. Pero alam ni Jesus na ang pagsunod niya ng kautusan na ito ay hindi niya masyadong naipahayag. Posibleng kulang ito sa gawa. Kasi madali lang sabihin, mga kapatid. Kaya nga, sabi ni Jesus, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Siguro habang nakikinig ang lalaking ito, nag-iisip siya, ano kaya? Alam mo anong sinabi ni Jesus? Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos niyan, bumalik ka
at sumunod sa akin. At sabi ni San Marcos, nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis. Bakit? Sapagkat siya ay lubhang napakayaman. Mga kapatid, para sa akin, itong pangyayaring ito ay mas magandang pagnilayan natin ng mabuti. Ang pagiging mayaman ay hindi ito kasalanan para sa akin. Nagpapasalamat tayo sa mga kapatid natin na dahil sa kanilang pagsisikap ay gumanda ang kanilang buhay. Sa kanilang pagsakripisyo, sa kanilang patuloy na pagpapaunlad ng kanilang mga talento at ng kanilang pangkabuhayan, nakamit nila ang karangyaan sa buhay. Ang pagiging mayaman ba ay isang kasalanan? Para sa akin, hindi. Hindi ito kasalanan. Ang pagiging mayaman ay maging kasalanan lang kung ikaw mismo na nagkaroon ng mga biyayang tinanggap sa Diyos at naging mabuti ang iyong kalagayan at sa estadong yan ay naging madamot ka sa pangangailangan ng iyong kapwa. Hindi ka marunong magbahagi ng mga biyayang ito sa mga naghihirap. Para sa akin, yan ang pinakamalaking kasalanan. Kaya nga marahil na sa diskurso na ating narinig, nang tinanong ni Jesus ang isang lalaki sa mga iilang punto sa mga kautusan na napakabuti. Huwag kang pumatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ay magkaroon ng napakagandang resulta or maisakatuparan itong kautusang ito kung bigyan natin ng saysay at bigyan natin ng buhay ang mga ito. At yan ang kulang sa lalaking ito. Kaya nga nang makita niya si Jesus, tinanong niya, Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Kaya kulang na lang sabihin ni Jesus, kung gusto mong makamtan ang buhay na walang hanggan, pahalagahan mo ang iyong kapwa. Kaya nga sabi ni Jesus, ipagbili mo ang iyong ari-arian. At ang pinagbilhan nito ay ibigay mo sa mga mahihirap. Ibigay mo sa mga nangangailangan. At yan ang kulang sa lalaking ito. Kaya nga sabi na, nang magsabi siya ng ito yung kautusan, napakaganda naman ang sagot niya. Sabi niya, Guro, mula pagkabata, ginawa ko na ito. Maganda. Pero pagbigyan mo ng saysay ang iyong pagsasagawa ng kautusan. Mga giliw kong mga kapatid, napakagandang pagnilayan ito. Ang ating pagmamahal sa Diyos ay sana huwag nating ihiwalay sa ating pakikipagkapwa. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay sana huwag nating ihiwalay sa pagmamahal sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Isabuhay natin ang ating paniniwala. Tulungan natin ang ating kapwa. Sa pamamagitan ng pagtulong ito ang isang konkretong pagpapahayag ng ating pagpapahalaga sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahalaga natin sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Para sa akin, yan yung kulang minsan sa atin. Tayo ay patuloy na naging bulag. Tayo ay minsan patuloy na naging bingi at naging pipi
sa kung ano ang nangyayari sa ating komunidad. Posible nakasarado ang ating mga puso at isipan dahil ang ating iniisip ay ang ating pansariling kapakanan lang. Posible iniisip natin kung paano natin mapaunlad ang ating negosyo, paano natin mapaunlad ang ating mga biyayang natanggap sa Panginoon, paano natin matugunan ang pangangailangan ng ating pamilya. Pero sa labas nun, hindi man lang sumagi sa ating isip at hindi man lang natin naisip na marami sa ating mga kapatid ang nangangailangan ng ating tulong. Ang ating pananampalataya, ang ating paniniwala, ang ating pagmamahal sa Diyos. Sana bigyan natin ito ng saysay. Ating itong isabuhay. Kung gusto natin magkaroon at magkamit ng buhay na walang hanggan, bigyan natin ng buhay, bigyan natin ng saysay ang ating paniniwala at ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang ating relasyon sa Diyos ay palakasin natin, paigtingin natin sa pagiging tapat, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa. Marami sa ating mga kapatid ang naghihirap. Sila ang naging mukha ng Diyos na buhay. Ang mga kayamanan, ang mga biyayang ating natanggap, sana maibahagi man lang natin sa mga nangangailangan. Upang sa gayon, ang pagpapasalamat natin sa Diyos ay ating maibalik sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Siguro sa katapusan ng ating pagnililay, tanungin din natin ang ating bawat sarili. Sa paanong paraan ba na isabuhay ko ang aking pananampalataya? Binigyan ko ba ng pansin ang pagmamahal ko sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ko sa aking kapwa, lalong-lalo na sa mga dukha at sa mga nangangailangan, upang sa gayon ay aking maipadama ang buhay na presensya ng Diyos at ang pagmamahal ng Diyos sa kanila at sa ating lahat. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Diyos, Ama namin na tagapaglikha, nagpapasalamat kami sa mga biyayang ibinigay mo sa amin. Nagpapasalamat kami sa mga kapatid naming sa pamagitan ng kanilang pagsisikap ay nakamtan nila ang karangyaan sa buhay. Salamat sa kanilang pagiging bukas at pagiging matulungin. Na handang-handa silang mag-alay hindi lang ng kanilang oras, kundi ng kanilang talento, ng kanilang biyayang natanggap. Salamat sa kanilang presensya. Dahil sa kanila, naramdaman namin ang iyong buhay na pagmamahal. Hinihingi din namin na iyong pukawin ang ilan pa sa mga kapatid namin na naging sakim at naging bulag din, bingi at naging pipi sa totoong kalagayan ng aming lipunan. Naway mahipo mo ang kanilang mga puso upang sa gayon ay mapagnilayan nila na ang pagpapasalamat sa mga biyayang natanggap nila sa buhay ay isang pagpapahayag ng pagpasalamat din sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa kanilang kapwa na nangangailangan. Panginoon, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng kalakasan. Hinihiling namin lahat ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.